Breaking news, bagong fast attack interdiction crab missile na pasabak na. Samantala, Pangulong BBM hindi aatrasan ng China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Magandang araw na naman po no, sa lahat nating mga kababayan. At muli, nandito na naman tayo para magbigay ng balita sa inyong mga kababayan sa isinasagawang drills ngayon ng apat na bansa dito ngayon sa West Philippine Sea. At ayon po sa nakalat nating impormasyon mga kababayan, ang bagong kagamitan ng Pilipinas ng Philippine Navy ay napasubok na mga kababayan. Galing po ito sa Israel mga kababayan. Ang fast attack interdiction craft. Ayon pa dito, na-validate ng Philippine Navy ang precision strike capability ng bagong install Israel mid-spike NELOS non-line of sight missile system na nilagyan ng isa sa fast attack interdiction craft platform nito. At ayon pa dito mga kababayan, napakalaking tulong ito mga kababayan sa Philippine Navy dahil napakabilis pala ng boat na mula Israel mga kababayan. At ayon dito, high speed, no? Napaka high speed, so mabilis mga kababayan. Ito ang pinakakailangan ng ating Philippine Navy para makapag-responde kaagad kung may mga nangyayari pong kaguluhan diyan sa West Philippine Sea, ay agarang itong makakarating dahil sa bilis nito mga kababayan. Ayon pa dito, ay may isang mataas na mabilis na sasakyang pandigma na may kakayahan maglakbay ng mabilis sa tubig. Ang bilis nito ay nagbibigay ng kakayahan mag-operate sa mga malalayong lugar at mabilis na makarating sa target. So yun mo mga kababayan. 'Di ba? Ito ang kailangan ng ating Philippine Navy lalo na ngayon diyan sa may West Philippine Sea. Dahil sa ngayon po mga kababayan, nagiging agresibo po ang mga aksyon ng China sa ating mga teritoryo. Muli na namang harasin itong ating mga mangingisdang Pilipino o ang barko ng Pilipinas na Philippine Coast Guard ay makapag-responde kaagad itong ating Philippine Navy dahil mabilis. Dahil ito ang pinakamabilis ngayon na barkong pandigma ng Pilipinas, ang fast attack interdiction craft. Ito ang pinakamabilis ngayon na kagamitan ng ating Philippine Navy na makapag-responde. At ayon pa dito, still capability mga kababayan, pagpapababa ng signature tulad ng terminal, radar, magnetic at acoustic, ito ay nagbibigay ng kakayahan maiwasan ang pagtuklas at pagkilala mula sa kalaban na nagpapalakas umano sa epektibong operasyon at proteksyon ng mga tauhan sa sasakyan. So itong mga kababayan ay hindi po agad-agad matabla ng bala kapag ito po tinamaan mga kababayan. Pagkagawa ay talagang napakatibay. Still mga kababayan, talagang asero no. So kung tamaan man siya ng bala ay hindi agad-agad mabubutas. Yun talaga ang kailangan ng ating Philippine Navy na mga kagamitan mga kababayan. At siyempre, ito ang number one dapat na mga kagamitan ng ating Philippine Navy. Dahil sa ngayon mga kababayan, tulad yan, ang barko ng Pilipinas nakaraan ay muling hinaras ng mga barko ng China, binangga ng China ang barko ng ating Philippine Coast Guard. Dahil sa gawang hapon ng ating barko, matibay, yung China ay China lang. So parang ano lang yun parang dilata lang. So nabutas yung barko ng China mga kababayan. Nabutas yung gilid ng barko ng China. So yung sa atin wala kasi gawang gawang hapon ang ating barko ng Philippine Coast Guard. So nabutas yung ng China. So balit ito mga kababayan, baka mamaya ay isa ito sa mga strategy ng China. Baka mamaya sabihin nila para ipakita na sila inaapi ng mga Pilipino. Parang pabiktim itong China. Katulad yan mga kababayan, sa ginagawang resupply mission ng Pilipinas, di ba minsan ay nag-escort po ang BRP Cabra. So yung BRP Cabra kasi mga kababayan, siyempre lagi yan nag-escort.
So ang ginagawa ngayon ng China, pag nakikita niya na yung barko ng Pilipinas, hahabulin niya yan ngayon mga kababayan. Pag nahabol niya na yan, mga kababayan, ng barko ng Pilipinas, pag nauna na yan siya ng konti, biglang lilihis yan. Igaganon niya na yung kanyang barko mga kababayan. Ihaharang. Barko ng Pilipinas, dire-diretso pa rin yung takbo. So mababangga niya ang barko ng China mga kababayan. So ang gagawin ng China, palabasin, binangga ng Pilipinas. Ang pangatlo mga kababayan, long range missile system. So itong pas-attack interdiction na craft na ito ay meron din na long range missile system. At ayon pa dito ay may armado ng spike non-line sight na missile system. Ito ay isang advanced na missile system na may malawak na saklaw hanggang 25 kilometro. Ang spike ni Los Missile ay may kakayahan mag-target at sumugod sa mga target ng may mataas na presisyon at pinsala. So mula ito sa Israel mga kababayan, at ayon pa dito, 6 na ang na-deliver po dito sa bansa natin mga kababayan. At ayon pa dito, ang pang-apat, ayon pa dito mga kababayan, bawat pas-attack interdiction craft ay mayroong isang Typhoon 30mm na main gun system at dalawang mini Typhoon 12.7mm na remote control weapon system. Ang armas na ito ay nagbibigay ng mas malakas na kapangyarihan sa labanan at kakayahan na depensa at sasakyan pandigma. So yung mga kababayan, ito yung mga armas na mga gamit na dala-dala ng pas-attack interdiction na craft na ito mga kababayan. Flexibility. Ang pas-attack interdiction craft ay may isang multi-role platform na may kakayahan na mag-operate sa iba't ibang sitwasyon. Labanan ito ay maaaring gamitin sa anti-air, surface combat operation na nagbibigay ng kakayahan na mag-counter sa mga banta mula sa hangin at sa ibabaw ng tubig mga kababayan. So mula ilalim hanggang taas mga kababayan ay kaya niya nito makipaglaban. So napakaganda mga kababayan na may ganito ang ating Pilipinas. At ayon dito mga kababayan, ang mga nasabing aktibidad ay bahagi naman ng mga tuntunin sa pagtanggap at mga paghahatid ng mga pagsasanay sa kasama ng pas-attack interdiction craft acquisition project. So ito ay bahagi lang po mga kababayan ng mga pagsasanay. Baka mamaya ay gagawa na naman ng issue ng China. Ayon pa dito, ang layunin ng Philippine Navy sa pag-validate ng spike non-line of sight missile system ay upang tiyakin ang kahusayan at kahandaan na kanilang bagong kagamitan sa labanan, at pag-validate na ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa kanilang kakayahan na magamit ang system na ito sa isang epektibong paraan. So yan mga kababayan ito'y talagang para lang po masubukan. Siyempre mga kababayan, ang mga bagong kagamitan natin na pandigma, siyempre kailangan din natin subukan yan, pinapaputok natin yan kasi mamaya sa hindi ho natin, kumbaga nga mga kababayan, ang isang bagay na hindi na ginagamit, kapag hindi ho ginagamit sa tatagalan ay nasisira, kumbaga nababarado, diba? Kinakalawang. So kailangan talaga yan mga kababayan, pinapaputok. Ayon pa dito, ang spike missile system ay nagbibigay ng malaking pagtaas sa combat capability ng Philippine Navy dahil sa kanyang long range at non-line sight capabilities. Ang mga missile system na ito ay nagbibigay sa Philippine Navy ng kakayahan na mag-engage sa mga target mula sa malalayong distansya na nagbibigay ng mas malaking kaligtasan para sa kanilang mga tauhan at mga sasakyan. So malayo pa lang kaya niya nang targetin ang kalaban. 'Di ba? So malayo pa lang kaya niya, hindi na pwedeng lumapit itong ating mga tauhan. So doon lang sila kaya nang targetin ng pas-attack interdiction craft ang kalaban mga kababayan. Bukod pa rito, ang mga pag-validate na ito ay nagpapakita rin ng commitment ng Philippine Navy sa kanilang modernization effort sa pamamagitan ng pag-acquire at pag-validate ng mga advanced na kagamitan tulad ng spike missile system na nagpapakita ang Philippine Navy na sila ay seryoso sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan at readiness upang protektahan ang bansa laban sa mga anumang banta. Makikita naman natin, mukhang minamaliit na tayo ngayon mga kalapit nating bansa. So
kailangan na talaga natin na palakasin ang ating mga kakayahan. Dahil minamaliit na tayo eh. Porque hindi na tayo gumagante, parang lagihin na lang tayong bulihin dyan sa West Philippine Sea. Kaya tama lang to ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na ipagtanggol ang ating teritoryo at palakisin pa ang depensa ng bansa natin. So yan ngayon ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. At siyempre, hanggang dito na lang. Ano masasabi nyo at makukomento nyo? Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Muli.